yung may bus, may prostitute. Yung Tales from the Big City. Oo, gusto niya yung yung sinigasaan yung prostitute, tapos buhay pa sinigasaan ulit para siguradong patay. Oo. Yung gusto niya. Pero ano yun, di ba? Parang unwritten policy daw. Oo nga. Kasi mas mura magpalitin kaysa magpagamot. Parang yun, yung parang issue na nakuha ko sa dyaryo, tapos nilagay ko doon. Ngayon, parang hindi ko na kaya gumawa ng ganun, stories. Yung pala yung masaya na lang nagawa ko. Itong result na ito, masaya to eh. Prodigious. Days for 10 years after I drove with lawsuits, IRS problems. It was a nightmare just because of this stupid keep on trucking. So don't anybody ever talk to me and say, hey, I keep on trucking. This is probably the next and the most well-known story. I'm just trying to hook you into who I am here. This sold millions of copies. I got $600 from CBS Records in 1968. Dito ako sa San Pablo pinanganak, January 20, 1968. Tapos I think nag-start ako mag-drawing. Mga 4 years old pa lang ako, nag-drawing na ako eh. Tanda ko pa nga yung una kong drawing, isda. Pinakuna ko yung drawing. Pero hindi ko iniisip na pwede kong gawin yun. Hindi merong pupuntahan. Kasi kapalit ko parang sa impression ko, mas magaling mag-drawing sa akin. Nalaman ko lang siguro na medyo merong konting there's something to drawing. Nung nanalo ako ng painting competition ako in nursery. Best in painting. So, naisip-isip ko at naisip-isip ng parents ko, baka pwede sa baka pwedeng dun mapunta ang idea niya. Mahilig lang ako mag-drawing. Mahilig ako magbasa ng comics. Una kong nabasang comics mga Tintin. Yan. Tapos eventually na-discover ko mga Marvel, X-Men, Incredible Hulk. Yan yung mga paborito kong comics nun Pero hindi ko iniisip na balang araw pwede akong drawing. Even though dinadrawing ko si Hulk nun. Kasi gusto ko i-drawing yung mga muscle. Mga bato-batong So ito yung trace ko. Yung mga drawing ni Sal Buscema. Yung trace ko na sa comics. Kaya kung tignan mo yung mga lumang comics, yung mga trace ng ballpen. Hindi ko iniisip. Pero hindi ko iniisip na balang araw mag-drawing ako nun. Talagang wala sa isip ko. Mag-drawing lang ako. So, nung nag-i-inker ka, tracer ka rin talaga. Oo nga. Tracer. Bastard. Nag-drawing na ako since mga 4 years old. Pero sa tingin ko, nag-start akong mag-drawing ng comics. Siguro mga mga 7 or 8 years old. Kasi fan ako ng mga Tintin na comics. Adventures of Tintin. Belgian comic book na translate into English. Mga dalawa pa lang yung na nababasa ko adventures. Pero sa likod ng book, may mga covers. May iba-iba pang adventures na available. Pero hindi available locally. So, ang ginagawa ko nagpapantasya nila ako kung ano yung mga kwento doon sa mga covers na yun. Yung isa ko na nagustuhan cover, yung Tintin Tibet, mukhang very interesting. So, nag-imagine ako what the story would be like. So, I started drawing kung ano yung story sa isip ko. Nag-drawing ako sila Tintin, sila Captain Haddock, nakasakay sila sa ice sled, ganyan, tapos sila yung naglalakbay sa yelo. So, ayun yung first attempt ko talaga to making a comics. Parang what my idea is of what Tintin in Tibet is all about. Siyempre, eventually, nabasa ko rin yung comics na natagang ang layo doon sa aking naisip. Kasi siguro, architect, hindi ko talaga gustong maging architect. Parang kasi nung time na yon, before ako mag-college, right after ko mag-graduate ng high school, parang unheard of
yung yung trabaho ng comic book artist for a Filipino sa abroad. Parang unheard of. I heard of sina Nestor Redondo, sina Alfredo Alcala, ganyan. They were able to work sa US. Pero mostly napunta sila sa mga sa mga mystery titles, sa Barbarian. Halos wala, actually hindi ka makakakita ng Pilipino na gumagawa sa mga X-Men. Ganyan. So talagang hindi ko na-imagine, naisip na pwedeng mangyari yun na Pilipino makakapag-join sa X-Men, sa Hulk, sa Fantastic Four. So, talagang completely wala sa radar ko. It's like, siguro kung ngayon iisipin mo, parang napakadali na, at least, madaling isipin yung idea na pwede kang mag-comics. Noon talagang hindi ko pwede isipin yun kasi walang gumagawa eh. Wala akong kasabay na gumagawa nun. Or at least nag-iisip na or nangangarap na gagawin yun. Wala pang DA no, wala pang DeviantArt, walang internet. There's no way to get in touch with other people na same yung healing. So wala akong ka-share ng aking interest sa pag-drawing ng comics. So naging hobby lang talaga siya. Wala sa isip ko na gawin seryoso siya. So nung ako'y nako-urse mag-architecture ng parents ko, sige, siguro ay na magiging trabaho ko, mag-architect ako sa buong buhay ko. Okay na sa akin yun. Pero through the course of my education ng college, diyan ko na-discover sina Jim Lee, sina Wills. Nalaman kong Pilipino si Wills. Tapos all of a sudden, yung dream na feeling ko impossible nung araw, all of a sudden naging possible. Pwede pala na all of a sudden biglang pumasok sa akin radar na pwedeng mangyari yun. So, edi in-attempt ko. So, ngayon, iniwan ko na completely ang architecture. Nung naging possible for me, at least isip ko na possible na makapag-work sa US, nag-concentrate na talaga ako doon. Nag-quit ako ng architecture, umuwi ako dito sa San Pablo, at nag-ipalang din ako sa aking parents for a couple of years. Nag-drawing lang ako. Nag-practice mag-drawing. Pero at the same time, nakahanap na ako ng mga work sa local comics. Pero at the same time also, nagkakatala ako ng mga samples abroad. Sa Marvel, sa DC. Pero panay rejection. Papadala ako ng mga fan art sa mga comic books. Thankfully enough naman, nagustuhan nila yung mga fan art ko. Pinablish nila sa comic book. So, marami akong artwork na lumabas nung araw na hindi siya professional job, parang yung mga art, mga fan art sa Spawn, ganyan, sa Wetworks, pati sa Wizard Magazine, may mga lumabas ako mga ilang artwork sa Wizard Magazine. Yung pinakauna kong break talaga sa comics abroad is came through si Billy Lim Ip ng Cats Collectibles. Kasi nung time na yun, merong comic books na ginagawa ng mga Pilipino, yung Astor. Nakakuha sila ng partner sa US para i-publish yun. And yung Astor, naging parang first in a series of comic books na dito ginagawa sa Pilipinas. Tapos doon pinapublish abroad. And I was hired by Billy na maging inker doon sa isang comics nila, yung Harriers. So Harriers yung pinakauna ko talagang professional work sa comics. And it's dahil kay Billy, sa kanya ko nakuha. Kasi nagpakita ako ng mga sample sa kanya. Gusto niya, ikan mo tong comics namin. So doon nag-start yun. Inumpisahan ko yung Wasted, 1994. 1 year after break kami ng girlfriend ko. Tumigil ako mag-drawing nun for a year dahil talagang devastated ako doon sa pag-break up namin. Eventually, gumawa ako ng comics. Yung diary form. Kinukwento ko kung ano yung nangyari sa akin. Nag-try akong maglaslas. Ginawa kong comics yun. Hanggang attempt lang. Pero dun sa comics, tinuloy ko. Pero syempre, hindi ko kasi kayang gawin sa totoo. So, ginawa ko sa comics. So, yung idea na yun of really just trying to labas yung sama ng loob ko, eventually became Wasted. Hindi ko nga akalain siya mababasa siya by other people. Kasi ginawa ko lang siya for myself.
Kasi nung before ko ginawa yun, nung ginagawa ko lang may superheroes. At least sa mga samples ko, may superheroes na may malalaking ipin, tapos na may malalaking katawan, nagsusuntukan, yan, so yun na. Very innocent. I was just making it for myself, naglalabas na talaga ako ng sama ng loob. Hindi ko sinensor ang sarili ko. Kasi hindi mo ito makabasa ng ibang tao eh. Hindi naman ito dadaan sa mga board ba? Hindi rin makabasa ng ibang tao. So, ano naman like ko rito, yun na yun. Eh, nung natapos ko yung first issue, yung first 8 pages, binabasa ko siya po ulit-ulit. Parang natutuwa ako sa gawa ko, pero at the same time, I feel a bit guilty. Medyo guilty ako kasi pag ito yung makabasa ng mga kaibigan ko, ma-shock sila kasi hindi na ini-expect na gawa mo to? Alam mo yun? Parang it was so far. So, nung first issue, ginawa ko siyang mini-comics. Parang mini-comics na talaga. Photocopied. Nakuha ko yung idea of doing mini-comics kay Dino Ignacio. Sinayarabas niya siguro sa Lolo eh. Na Xerox lang. Gawin ko kaya, gawa ko ng mga 10 copies, 10 or 15 copies. Tapos padala ko sa mga kaibigan ko. Titignan ko lang yung mga reaction nila. So nagpadala ako kay Ian Orinday. Kasama ko sa Lacan. Sa tingin ko parang siya nagpasa pinasa niya kay Budgetan yung kopya. Budgetan, hindi ko pa siya kaya nun. Eh si Budgetan, nag-compile siya ng material for a anthology comics 101. Nung nabasa niya yun, nagustuhan niya, sumulat siya sa akin. Sulat sa papel. Hindi email. hindi pa, wala pang email nung araw. Dumating sa akin yun, mga 5 days after niyang padala. Biruin niya, gano'n ang communication nun. So, he was asking permission kung pwede niyang gamitin yung wasted sa kanyang anthology. Ako naman, parang ayoko. Kasi, okay na sa akin yung 15 copies na mabasa ng mga tao. Pero, mabasa ng mas maraming tao, mga daan-daang tao, ganyan. Parang ayoko yata. So, I spent several days thinking about it. So, it took maybe another week bago makarating yung budget. Tamang-tama, dumating yung wasted sa kanya, yung first 8 pages sa kanya, the day before na mag-go to print yung Comics 101. So, just in time ako, they had to relay out yung Comics 101 at the last minute hanggang may pasok yung wasted. So, dahil dun sa Comics 101, dumami bigla yung audience ng wasted. Maraming nakabasa. Ako naman, ako'y nakatakot. Pero strangely enough, yung mga unang feedback na dumating sa akin, positive. Gusto nila yung wasted. Nasa na yung second issue, ganyan. Tapos, another person would write saying na gusto niya, parang talaga, gusto mo yun, parang hindi yata akong paningala. Yung ginawa ko yung second issue, I got even more feedback from people. So, tuloy-tuloy na yun, hanggang matapos ko yung 8 issues. After 2 years, natapos ko yung 8 issues. Kasi, sa kalagitnaan nung wasted, nakakuha na ako ng teaching job, not only from yung sa Astor, eventually kay Bills na rin. So, ginagawa ko yung in-between wasted. So, it took me 2 years to finish all of it. Tapos, naglabas ako ng sarili kong compilation, compiling yung first 4 issues, volume 1, then yung volume 2, yung compilation ng last 4 issues. I think nakaproduce ako ng mga 100 copies each. So, naubos din yun eventually. Pero, hirap kasi mag-produce nun ng compilation Kasi, buti na lang, ang Alamat offered to publish it. Nakakuha sila ng sponsor to put up the money. And then, yun, na-publish yung first edition. Yung compiled edition. I think 500 copies lang yun. Ayun yung black cover. Merong mata lang. 500 copies. Eventually, naubos yun. Tapos akala ko yun na yun, tapos na yun. Pero, ito yung time na napakaraming taong biglang sa atin nag-i-email sa akin, meron pa rin sumusulat, actual sulat. Meron nga nagpadala sa akin ng sulat, na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan, na I think he was a struggling musician, na gusto niya sanang pakamatay, sabi niya. Pero nung yung nabasa niya yung Wasted, parang masabi na ayaw na pakamatay. Yung comics as a storytelling medium is very powerful medium.
pwede ka maka-affect ng tao in those kinds of ways. So, it's a revelation to me. So, it's another one of those things na nakapag-paseryoso sa akin. Gawing comics talagang career ko. Kasi gusto ko yung I'm able to create stories na bigay ng insight, inspiration, or whatever sa mga nagbabasa. Until lumapit sa akin si Vernon Go, publisher ng Pulp Magazine. Gusto niyang serialize yung Wasted sa Pulp Magazine. So, at first, ayoko. So, yung first few issues ng Pulp Magazine, gumawa ko ng mga bagong story. Yung Tales of the Big City, yung ko ginawa. Hanggang sa eventually, naubusan ako ng mga stories na galit at depressing at tragic. Kasi by this time, nawawala na yung galit ko. After ko magkatapos yung Wasted, wala na yung galit ko eh. So, sabi ko kay Vernon, sige na, i-serialize mo yung Wasted. Kasi naubusan na ako ng material. So yun, nag-start mag-serialize ang Wasted sa Pulp Magazine on the condition that they would compile it later on into one whole book. I think this time 2,000 copies ang ginawa nila. Nilagay ko rin sa Wasted yung final edition. Kasi it reflected my thinking na ayoko nang balikan ng Wasted. Tapos na yung Wasted sa akin. Yung iba naman, parang ayokong buong buhay ko sabihin sa akin, wasted. Parang ito lang ba yung yung laging something na makatali sa akin. Naiisip ko, for every person na mababasa yung Wasted for the first time, something new for them. So, naisip ko na tanggapin ko na lang talaga na magiging part ng buhay ko ang Wasted. So, at the same time, hindi ko pwede pabayaan yung mabagong gawa. So, hindi na ako ngayon resistant. Kung ano nangyari sa Wasted, kung gawin mong pelikula yan, just nangyayari ngayon, ginagawa ngayon yung pelikula. Okay lang sa akin. Open na ako doon. Gusto kong gumawa ng comics about chickens. Pero ayokong gawing the ultimate chicken story. Di ba? Kasi very, melodramatic. No? So yung idea nun, so yung yun? gusto kong maghanap lang ng pangalan. Very simple lang yung title. Na named after yung main character ng comics. So, it would have to be a name. Ayoko lang pumili ng very strong name. Na kasi ayoko maging heroic in dating ng character. It would have to be heroic in other ways. So naghanap ako ng very unassuming name, medyo normal na name, it's not a name that you would associate with heroism. It's a very normal, typical, or maybe even medyo nerdy na pangalan. Herbert, maybe Harold, ganyan. So isip ko Elmer. But I would be creating a very strong character. Yung strength niya magagaling sa character niya, hindi sa name niya. Gusto ko lang gumawa ng name normal. Yung inspiration galing sa manok sa labas. Kasi sa labas yung manok eh. Not only sa labas, kundi all my life, napapaligiran ako ng manok. Noong araw pa, sa bukid, lagi yung manok. Hilig akong kumain ng manok. Favorite ko ang chickens. So nga, mayroon akong chicken mo dito eh. Bigay sa akin ng friend ko, si Toby. Chicken. Kasi, very fascinated ako with chickens. Very fascinating sila for me. Very funny pa. Kasi para silang very paranoid na medyo gugulatin mo, parang tapos tapos yung mata gumagano'n pa. Diba? Parang very jerky ang movements nila. Very, very fascinating silang panoorin. Very interesting. So, siguro makasaya yung favorite animal. Animal ko sila. I even had a pet ng bata ako. Manok. Solano. Si Solano, ang ginawa ko ng pinakaunang strip ko about chickens na lumabas sa Dead Heart Stories. Number 2. It's about my experience about chickens.
up until that time. Kinuwento ko lang yung mga ngayon, sa mga comics ko na lumabas, yung mga Crest Hat, laging merong chickens. Chicken story. Kaya gumawa ako ng strip na stupid chicken stories eh. So talagang ano na talaga yung yung interest ko sa manok. Minsan ako nilalakad sa labas, diyan. Nakikita ko yung mga manok. Sometimes lumilipad yung aking imagination. Naisip ko bigla, ano kaya iniisip ng manok pag nakikita ko? At bakit siya praning na praning? Bakit siya naiilang or ba't siya tumatakbo? Ano kaya iniisip ng manok? Ano kaya kung may isip pang manok, ano kaya sasabihin niya sa akin? Ano kaya gagawin niya? So doon nag-start yon, yung idea na what if merong consciousness, human consciousness ng chickens. Nung naisip ko yung idea na yon, ano ba sa atin, ang dami ng ideas na pumasok sa isip ko na additional ideas. Kung may isip ang manok, siguro magagalit sila. Galit sila sa akin. Kasi for thousands of years, kinakain natin sila. At alam nila yon. So, syempre, magagalit sila. So, kung nakakapagsalita sila, siguro mumurahin nila ako. Yun. So, yung idea ng galit na chicken na nagmumura, ayun na siguro yung pinanggalingan ng character na Jake. Na very angry chicken, very vulgar, very So, ayun, doon nag-start yun. Style ng artwork. Actually, I really tried to make the art very simple lang talaga. Kung titignan mo yung first few pages ng first issue, very simple lang talaga yung art, halos line art lang. Pero syempre, if you're drawing a chicken, maraming lines kasi yung chicken eh. Feathers, yung kanyang mga sa katawan, maraming parang it demands detail eh. So, as time goes on, nagiging mas detailed ngayon yung aking rendition. Ako syempre, kailangan mag-reflect na rin yung background. Lalo na nung umuwi yung isang character sa probinsya, nandiyan na yung mga puno. So, lalo pang naging very detailed. Hindi ko intention siya na gawin ganun. Kasi alam ko medyo magiging mahaba ang Elmer. Medyo long form yung story niya. I didn't want to commit myself to a long form story na very detailed yung artwork kung hindi ako makatapos. Pero unfortunately, ganoon ang nangyari. Naging very detailed din. A lot of people are telling me very detailed yung artwork. Pero ako naman, hindi naman very simple lang. Hindi ko pa nga talaga ginagawa very detailed like yung ginagawa ko sa ibang drawings ko. And yet people say na very detailed yung drawing. So, ewan ko. Yung Humanis Rex at eventually yung Rizal project, na-afford kong gawing colored kasi may publisher na iba maglalabas ang pera to do it. Since magazine naman siya, talagang full color na siya by default, why not gawin ko na rin colored yung strip ko for them, Humanis Rex. Sayang naman kasi pwede naman ang kulay. Bakit hindi ko kulayan? So, nag-start na ako talagang gumawa ng mga full color stories dahil nga yung opportunity nandun. Pero if I'm going to publish it myself, mahal, hindi ko kaya. Lahat ng lettering ko, doon ko ginagawa mismo sa original art. Kasi parang gusto ko maging part ng lettering talaga yung gusto ko talagang very embedded talaga yung lettering sa artwork. Para talaga makonsider ko talaga yung composition and everything. Malaking tulong sa akin yun eh. I have the lettering doon. Unlike si Humanis Rex, hindi ako nakakapag-isip masyado sa spacing ko. So, hindi ako ganun ka-satisfied with yung placement ng mga word balloons sa Humanis Rex. Kasi hindi siya fully naka-integrate eh. Hindi ko kasi may budget until nandun na eh. At least Elmer, alam ko nandun na siya. I can draw around it. I can compose around it. So, kung titignan mo yung mga pages ng Elmer, at least para sa akin, medyo masaya ako at how yung layout turned out. Yung mga artwork na gawa ng ibang tao is naisipan ko na talaga maggawa ng mga kumuha ng ibang artist for yung back covers na very different from my style. Kasi parang naisip ko yung para sa Reader's Digest. Naisip ko na kaya ang gagawin ko rin yun. Meron ako mga painting sa likod ng I'd make believe na yung mga artist na yun, yung mga chickens, kunwari,
na mga painters na chickens na galing sa reality ng ni Elmer. As if yung mga paintings na yun were created by chickens from the reality of Elmer. So for the first issue, merong chicken na pangalan Solano Cruz. So, yun. Sorry, sir. Siya yung world-renowned chicken renaissance art or impressionistic painter. Yun, ito yung creation niya. Tapos, yun namang sa second issue, kinuha ko si Sarah. Kasi, nung nagdala siya ng drawing ng manok dito, nakita ko yung drawing niya. Nakita ko, parang looks like a very old drawing of a chicken, as if this was drawn thousands of years ago. So, finilter ko siya sa Photoshop, tapos nung pinagagawa ko siya, parang mukhang very old yung drawing. Tapos pinalabas ko, kunwari, this was a drawing na na-uncover lang recently na isang archaeologist. Na archaeologist na bilang yung pangalan, para ni Sarah. Yes. Yan, parang gusto kong pasok yung mga artwork ng mga friends ko, and other people. Marami kasi nag-send sa akin ng artwork ng mga manok. Instead of just putting them in a kind of a fan art section, what if integrate ko sila mismo sa artwork? Doon sa mga backgrounds, kunwari, pwede siyang painting sa likod sa background, pwede siyang poster, pwede siyang cover ng book, cover ng magazine. So, it leaves yung subject matter very open. Kahit anong drawing ng chicken, you don't have to ask me, ano bang kailangan ko i-drawing ko? You don't have to ask me, basta mag-drawing ka na ng manok, kahit anong gawin mo, it would fit. Kasi, parang pwede ko naman ilagay yan kahit saan So, yung mga friends ko na nag-send sa akin ng artwork, pati yung mga naging fans ng Elmer, i-send ng artwork, tinatry ko integrate ko sa likod para at least maging part sila ng comics. Johnny Balbora nag-start yun nung lumapit sa akin ng Mango Comics para mag-contribute sa mga hat. So, wala akong maisip na character. Until naisip ko, kaya ako gawin ng characters yan, si Johnny, ang aking friend sa komikero, si Johnny Langanan. Gawin ko siyang character sa comics ko. Kukunin ko yung itsura niya, pero yung character niya would be ako, medyo exaggerated ng konti. Tapos, gagawin ko talagang sobrang ridiculous yung character. Sobrang over the top. Basta lahat ng pwede nangyari sa kanya. Medyo childish, medyo immature, medyo know-it-all. Sometimes namamatay siya, pero the next step, buhay mo ulit siya. Kasi yung kanyang mga pinagagawa sometimes leads to people beating him up, killing him, ganyan. Pero sa next issue, okay na ulit siya. Uumpisa ulit siya. Pero si Johnny, kasi character talaga siya sa komikero. He's one of those members ng komikero talaga na kapag nandiyan siya sa meeting, makasigurado ka na may entertain ka. Kasi talagang very siya, nag-entertainment kasama. Kaya nung umalis siya for Davao, medyo nalungkot kami. Medyo na-miss namin. Ako na-miss ko. Kaya ginawa ko ng siguro part 2 kaya ginawa siya ng character. Yung komikero artist group, actually talaga nakaisip niya. I think si Jack Tinglin nakaisip talaga na si Jack kasi taga San Pablo. Sometimes nag-uusap kami sa phone. Naisip, ano kaya kung mayroong artist ng San Pablo at Laguna magkita-kita yan for something, whatever. Sharing ng artwork. Mayroong time na yun, kilala ko na si Jonas. Actually si Jonas Diego pa lang kilala ko na yung time na yun. Hindi ko na matandaan yun exactly kung sino na yung mga pero independent doon sa sinabi ni Jack, nagkita-kita kami ni Jonas, ni Joff, tsaka ni Rick sa Jollibee. So parang
natuloy yung aking isip na talagang magtawag ng meeting of Laguna artists. Simply for the purpose of sharing artwork, ganyan, kukwentuhan, just to get to meet the artist sa lugar na to. Maybe we could learn something from each other, we could teach each other something. Parang bahala na kung ano mangyari. Kasi maganda rin yung nagkikita-kita pa minsan-minsan ng mga artist para lang magkaroon ng konting camaraderie. Kumikero artist group talaga siya at first. Ang nangyari doon is in-adapt ng grupo na yung name na Kumikero. Kasi ginamit ko yung term na Kumikero to buy a domain name. So naging kumikero.com yung site ko. I am using the word Kumikero a lot. So para na-attach sa akin yung word, tapos pati yung grupo naging Kumikero na rin. Mga 10 years ago talagang walang publishers na. Pero ngayon, unti-unti na nagkakaroon. Meron ng Mango, meron ng Nautilus, meron na yung Rising Star, iba't ibang company. Pero lahat siya maliliit pa. At hindi lahat ma-accommodate lahat ng mga artists. So, kung mag-self-publish ka, it's a way of getting your comics out there. It's an option. It seems na madaling mag-grasp ng mga younger generation. Unlike nung araw, parang wala sa konsepto ng mga artists, writers nung araw na mag-self-publish. Para sa kanila, the only way na lalabas ng comics mo is if you approach a publisher. Dito lang sa generation natin, pumasok yung idea na yun that hindi mo kailangan ng established publisher para mailabas ang comics mo. Pwede ka mag-photocopy ng sarili mong comics, benta mo, self-publisher ka na, in a way. So, para sa akin, lahat ng gumagawa ng sarili ng comics is commendable. Nung unang lumabas yung Wasted, meron akong laro-larong company, yung Deranged Comics. It's a company that existed lang, sa isip ko lang, at sa comics. Wala talagang ganong company. Ginawa ko lang yun para may ilagay akong company doon sa cover na mukhang, uy, may company. Pero actually, wala talaga. Parang nagbabahay-bahayan, yun. Nalaro ka lang. Pero as I got older, at as I got more serious doon sa aking pagko-comics, at dumating yung opportunity na gawin yung Elmer. Ginawa ko yung Elmer with the intention na photocopied comics din siya Pero nung ginagawa ko siya, naisip ko, teka, ako 39, 38 years old na ako, tapos photocopied comics pa rin ang gagawin ko. Parang I think it's time na to be really serious about it. Establish a real publishing company. Have the comic book printed talaga sa printing press. At talagang aggressively i-push ko siya sa mga tindahan. It's a way of growing up din sa aking career as a comic book creator. I can't stay forever sa underground scene, kumbaga. Kaya lang talaga ako naglakas loob gawin yon. Kasi parang hindi ko siya ma-recommend to everybody kasi you really have to find out first if you can do it. Not everybody can do it Subukan mo muna mag-self-publish on your own through mini comics just to see kung if you can pull off something that people will like. Kasi kung mag-self-publish ka lang basta-basta tapos hindi ka pala magaling, hindi magaling yung kwento mo, hindi magaling yung drawing mo, hindi wala rin bibili ng gawa mo, magsayang ka lang ng pera You really have to find out if you have the talent for it, if your work will be patronized by people, if people will like it. And medyo after many years of doing it the photocopy way and of publishing my stories with other people, medyo nagets ko na yung idea na people actually like some people like yung work na ginagawa ko enough for me to risk money to publish my own comic book. So, wag ko muna tatalog agad sa yung publisher, talaga i-establish ko talaga ng legitimate. Kumbaga, wag ko muna gumawa ng big leap. No, wag muna. Talagang subukan mo muna sa umpisa kung magugustuhan mo. Kasi, medyo mahirap mag-establish ang sarili mong publishing company. Unang-una, marami kang red tape na daanan at marami kang babayaran mga fees.
and you have to maintain it. Kailangan kumikita siya all the time. Hindi, mga concerns mo with regards to the taxes and everything, you really have to make sure na ito talaga ang gusto mong gawin. Maganda na lang sa comics. Ang maganda sa comics meron kang way of trying the market out cheaply, usually sa photocopy. So, ganoon muna ang gagawin mo. Kasi, maraming gumagawa ng mini-comics ngayon on their own. Hindi lahat yun maganda. Hindi lahat yun well-written, hindi lahat well-drawn. Those people who write good stories and draw very well eventually find themselves really printing their artwork eventually sa medyo mas wider na market. So it's a way of finding out who's really good, who's not. So dun subukan niyo muna yung ganun. So, sa dinami-dami ng ng hayop na pwede mong gawing comics, bakit manok? Kasi ang manok ang pinakamatalino sa lahat ng mga hayop sa lupa. Ako'y nakarating sa ganyang conclusion dahil unang-una sila yung descendant ng dinosaur. At alam natin ang dinosaur ang hari ng lupa sa atin 65 million years ago. Pero actually ang size ng utak ng T-Rex ay kasing-laki ng 4 na kilong Manok? Anong tool yung gamit mo dyan? Anong pen yun? Penmanes. Napanood mo na yung Chicken Little? What? What did you ask me? I don't think I've seen Chicken Little. I've been intentionally avoiding watching anything that has anything to do with chicken so that I won't be affected in my mind. I mean like Chicken Run? I haven't watched Chicken Run. It's a good movie. Yeah, not like animation. It's like Elmer. Talaga? You have a stupid camera, Jerry. What did you say about my camera? What? Speechless? Are you speechless? Jerry, mas mura na ngayon Canon. It's so cheap nowadays. Don't you want one? Don't you miss? I will buy a Canon and I will fire a cannonball into your face. Oh, kasi gusto mo plot nung Chicken Run? Wala. Mamaya. Hindi mo na ituloy number 3. Hindi. Basta. Meron ako specific. Next question. Okay. Ito hindi mo nasagot kanina eh. Yung architecture ng ng mga bahay ng mga manok doon sa Elmer. Explain mo nga sa akin yun. Kung paano sila okay, game. Ayoko na. Pakama na ako kanina eh. Hindi na kayo balik yun. Sorry na lang. Nagkalokohan lang tayo. Sige. Okay, hindi pa lang mo. This interview is brought to you by Mountain Dew. Mountain Dew, it's local for you. It's yellow like this.